Kung akala ninyo ay tapos na ang kwento ni Dodge dahil sa mga nakaraang buwan na medyo matumal ang kanyang galaw, baka magbago po ang tingin ninyo matapos po nating pag-usapan ang data mula sa mga top analyst. Yan, sabi po sa ating balita dito mula sa The Crypto Basic, Dogecoin could rally to $2.85 minimum in next expansion, analyst says. Ayan, minimum lamang daw po yan, $2.85. Ayan, lumabas po ang bagong analysis mula kay Javon Marks. At hindi lamang ito basta-bastang hula. Pinag-aaralan niya ang long-term chart ni Dodge at ikinukumpara ang performance nito mula taong 2017, 2021 at ang kasalukuyang market cycle. Ayan, yan po ay ngayong taong 2026. Ang gamit po niyang tool ay ang Fibonacci extension levels. At ayon po sa kanya, ang susunod na expansion phase ni Dogecoin ay pwedeng magdala sa presyo nito sa minimum na $2.85. Kaya isipin po ninyo yan mga ka-crypto. Ang kasalukuyang presyo po na nasa 0.08845 range, ang pag-akyat sa $2.85 ay katumbas po yan ng higit sa 3,100% na gain. Kung sa tingin nyo ay imposible ito, kailangan po nating balikan ang kasaysayan kung paano po gumalaw si Dodge sa mga nakaraang bull markets. At ayan, simulan po natin dito sa why the $2.85 target matters. Ayan, bakit nga ba $2.85 ang sinasabing minimum? Sa analysis po ni Marks, ang 1.618 Fibonacci extension para sa cycle na ito ay nakapwesto sa level na yan. Nakikita niya ito bilang minimum target kapag nagkaroon po ng breakout na katulad ng mga nakita natin noong mga nakaraang taon. Meron po siyang ibinahaging chart dito. Ayan. Ayan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang kanyang kwento. Sa chart na kanyang ibinahagi dito ay may mga mas mataas pang targets na posibleng maabot. At yan po ay ang $7.22 at maging ang $14. Ayan, ito po yan. Ayan. Yung $7 ay ito, yung kulay green. At yung kulay blue naman ay ito yung $13 or $14. Siyempre, malayo pa ito sa realidad kung titignan po ang chart natin ngayon. Pero ang masasabi ko po dito ay ang ganitong klaseng forecast ay nakabase po sa tinatawag nating historical fractal performance. Ibig sabihin, sinusunod po ni Dodge ang isang pattern na paulit-ulit na nangyayari sa bawat cycle. Noon pong nakalipas na 2017, ayan, na cycle, ito po. Ayan. Ang 2017 na cycle, ganyan din po ang nangyari. Mula sa fractions ng isang sentimo, bigla itong sumipa at tinamaan ang mga key Fibonacci targets. Ganon din ang senaryo noong taong 2021 bago ito umabot sa all-time high na mahigit 0.73. Ang structure po ng market natin ngayon, ayon po sa chart, ay tila sumusunod po sa parehong yapak. Bagamat nakaranas itong si Dodge ng mahabang panahon ng consolidation o yung pag-steady lang ang presyo sa ilalim, ang ganitong mga phase ay madalas na sinusundan ng explosive moves. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang current struggle laban sa bullish. Ayan, sa kabila ng mga matitinding prediction na ito, kailangan po nating maging realistiko sa kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. Si Dogecoin ay malayo pa rin sa kanyang all-time high. Sa katunayan, bumaba po ito ng 23%. Ayan, itong nakaraang buwan at saka 26% naman simula nang pumasok ang taon. Kung titignan po natin ang kabuuan, 89%. Yan, 89% ang layo nito mula sa kanyang peak. Dahil dito, maraming investors ang nagdududa kung kaya pa nga ba ni Dodge na magpakita ng multi-thousand % rally.
Pero heto po ang kailangang tutukan, ang mga technical indicators. Ayon naman kay analyst na si Ali Martinez, ang TD sequential indicator dito, ayan, highlight lang natin, ay naglabas daw po ng buy signal para kay Dogecoin nitong linggo lamang. Napaka-importante nito dahil ang indicator na ito ay nagbibigay po ng sell signal noong May 7. Ayan, bago bumagsak ang presyo sa 31%. Ibig sabihin may track record ng accuracy ang signal na ito sa kasalukuyang market condition. Sa ngayon ay sinusubukan po ni Doge na hawakan ang kanyang major support level sa 0.081. Ito ang lower boundary ng isang 5-year parallel channel. Kaya masasabi ko po dito ay kung mananatiling matatag ang support na ito, ang susunod na target na dapat po nating bantayan ay ang range na 0.096 hanggang 0.10 na price range. Ito ang magiging kumpirmasyon kung handa na nga ba ang asset para sa mas malaking pag-akyat. Ngayon ay pag-usapan naman po natin dito ang whale accumulation at ang support zone. Kaya wag din nating kalimutan ang galaw ng mga whales o yung mga malalaking holders ng crypto. Ayon po sa data, mahigit 30 billion Doge ang huling gumalaw sa paligid ng 0.081 na price level. Dahil dito, naging napakatibay po na support ang area na ito. Ang mas nakaka-excite pa ay ibinahagi ni Ali Martinez na ang mga whales ay nag-ipon o nag-accumulate ng mahigit 200 million Doge nitong mga nakarang linggo. Kapag ang mga malalaking isda sa dagat ay nagsisimulang humigop ng supply, madalas itong nagpapahiwatig na may inaasahan po silang malaking paggalaw sa hinaharap. Para sa kanila, ang 0.058 hanggang 0.081 na price range ay isang attractive accumulation zone or kaakit-akit na mag-ipon sa presyo na ito. Bagamat targets ni Marks ang target po niya ang $2.85, mas konservatibo ang pananaw ni Martinez pero bullish pa rin. Nakikita niya ang posibilidad na maabot po ang presyo na 0.50 hanggang $1 sa darating na rally. Si Dogecoin ay nananatiling isa po sa mga pinaka-pinapanood na asset sa buong mundo. Bagamat may mga pag-aalinlangan dahil sa mga nakaraang bearish na galaw, ang on-chain data at ang historical cycles ay nagpapakita ng ibang kwento. Ang target na $2.85 ay maaring mukhang sobrang taas sa ngayon. Pero sa crypto, lalo na kay Dogecoin, natutunan na natin na huwag magsalita ng tapos. Ang susi dito ay ang pagbabantay sa 0.081 na support level at ang patuloy na pag-ipon ng mga whales. Kaya sa aking opinyon, kabuang opinyon, ang susunod na expansion phase ay magdidepende po sa kung gaano kabilis ang pagpasok ng bagong liquidity sa market ngayong taong 2026. Kaya siguraduhin na updated po tayo sa mga galaw na ito at laging maging handa sa volatility. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.